Grabe yung dinaanan natin, imagine niyo Itong mga kabundukan na yan, nakita patong-patong kasi yan parang yung bundok na to, yung likod niya may bundok ulit, yung likod niya may bundok ulit. Kaya yung dinaanan natin para tayo makapunta kung saan tayo ngayon. Palis na tayo. Pero bago pa man yan, may pupuntahan pa tayong sasaglitin. Dito lang din sa Kasiguran. Papakita ko lang sa inyo yung map. Ito yung map na pupuntahan natin. Nandito tayo ngayon sa part na to. Kita yung dot na yan. Pupunta tayo sa part na to. Itong tinatawag nilang peninsula, parang isla na pumoprotekta dito sa Kasiguran. Kita nyo yan, parang isla na yan. Yan ang pupuntahan natin ngayon. Tapos papasyalan lang natin. So babalik pa naman ako dito siguro sa susunod na buwan, pagkagaling natin ng Apayao. Pero sisilipin na lang din natin, saglitin lang natin yan. Hindi tayo makagalan nung nakarang araw kasi nag-uulan dito. Kaya medyo nagbu-blue na yung mga may nakikita na akong blue sa ulap 2017, 2018 pa daw itong daan na to, rough road pa. So ilang taon pa lang siya nagagawa rin. Tapos sisimula nung nasimento tong daan na to, ay nagmahal na ang mga lupain, which is fair. Ganun talaga yun part ng selling point mo yun, lupa mo. Bumalik na ang sigla ng aking busina dahil pag nababasa to nawawala tapos eventually bumabalik din. Alright, dito tayo kakaliwa. This is the way to the paradise. Explore nga natin tong lugar na to dahil yung kinentuhan ako ni nanay nung nakaraang gabi, nung kumain nyo tayo dun sa sa karinderya niya, ay talagang pinagmamalaki pala na talaga nila itong lugar na to. Sementado naman so far. Sundan lang naman natin itong daan na to, bale. Ito bagong daan to, halata. Bagong gawa lang to. Dahil isa nga rin to sa mga tourist spots ng Kasiguran. Ay kailangan nilang pagandahin yung daan para mas mapabilis ibiyahe. Road to Paradise is under construction. Ito guys, so yung bagong gawang ginagawa nilang daan, which is good. Ay putik na matigas, sakang malaking putik. Ay kahit papano nakapag-upgrade naman tayo ng gulong, kaya kahit papano ay medyo makapit ng konti. Ito na yung bay pala yan. Ito na yung part ng bay, paikot po yan pag ganun. So ito yung bali yung part ng Kasiguran. Sa part na to, ito yung pinoprotektahan niya bali. Ito naman yung bandang Pacific, yan banda rito sa papunta dyan sa kabila ng bundok na to. So bali ito yung nagsisilbing protection ng Kasiguran sa mga malalakas na alon at malalakas na hangin din at the same time. Mahaba pa actually, nasa bungad pa lang tayo ng paikot na to. So let's go. Talagang gagabihin, gabi na tayo makakauwi doon sa Manila. Alas 12. Maputik. Pwede pala dun. Pinahirapan ko pa sarili ko. Anyway, ito lang naman ang magandang overlooking view ng dagat mula rito, ng malaking cove. It's a cove
Okay. So yung ibang part ng daan pala talagang ginagawa. Bango nun na, pritong isda. Ayan, kain kaya muna tayo. Saan kaya makakainan dito? Walang karinderya dito. Sitio na kasi ito eh. Oops, there you go. It's a fishing village. Ayan, gumagawa ng bangka nung resort are. Seventh-day Adventist Church. Bukas simba na. Hindi ko pa natatanong yung mga presyuhan ng mga isda dito eh. Next time talaga. Hindi ko pa patawarin yung isda na yan. Hopefully may makakainan tayo sa labas. Siguro sa mga harap-harap na mga resorts meron. Kaso so far wala pa akong nakikita. So babaybayin lang natin bale itong coastal area. Nagugulat sila eh, no? Bakit kaya itong si rider na to eh parang miyembro ng ng Power Rangers. Kompleto yung gear. Naka-helmet, may camera. Sabi member yata to ng Power Rangers. Uy. Oo nga pala, yung mga dito may mga dinagat katutubo. Kaya makakita ka dito ng mga dinagat tribes. Ito, ang daming ginagawang daan dito. Panalo to. Ito, tulay ata itong gagawin na to. Panalo. Unfortunately, hindi pa talaga nagagawa lahat. Pasaruboy Bridge tawag. Pasaruboy. May bangka. Yep. Kailangan magbangka dito para maabot natin doon sa kabila. Ayan o. So medyo matatagalan tayo dyan. Medyo hassle to ng konti. Walang ibang daan dito para hindi na tayo magbangka. Okay, kahit hanggang dito lang muna tayo sa ngayon. Total babalik pa naman ako dito. Pero at least nakita nyo itong isa sa mga hassle dito sa pagdadrive or pagmapangamasyal dito. Not today. We're coming back here for more adventure. Hindi kayo nagluluto ng mga local na mga luto dito? Wala, mapubis ko kanina kasi... Anong luto yan? Gata na may isda po. Anong isda yan, te? Yung matambakol. Tambakol, yeah, try natin. Gusto kasi matikman yung mga local foods sa isang lugar eh. So ito ginataan naman, titirahin natin. Ginataang tambakol. Order natin guys, tambakol na may gata, na may gulay, na hindi ko alam kung anong gulay. Sayang hindi tayo nakachamba ng mga maraming isda sana eh. Ito naman, kakaibang to, first time ko makakita ng gantong sisig. Dahil may kasamang carrots at saka iba pa. Kakaiba yan Tapos yan sana inihaw ng bangus kasi sobrang laki naman. Hindi natin maubos yan. Alright, tara, kain muna tayo. Isa pa lang ginawa ni ate dito. Inihaw muna yung tambakol bago niya ginataan. Lagyan ng gata. Yan, kaya pala yung kulay niya medyo may black dun sa ibabaw dahil inihaw muna. Ito po yung pinuntahan natin kaninang parang isla. Yan, malaking cove. Itong part na to ng dagat kasi yung pinakabunganga ng lagusan ng tubig ay nandun pa sa pinakababa. So wala masyadong alon dito, makapansin nyo. Galing Unfortunately hindi natin natuloy dito kanina dahil nga river crossing na yung gagawin natin eh. Hassle yun, matatagalan tayo kung gano'n. Dinalungan na ata to. Saan tayo ngayon? Double check natin yung map. Tama, dinalungan nga.
Bulawan Falls. Hindi ko alam kung gaano kalayo yan, pero tanong natin sa mga locals dito. Tanong natin sa mga bata dyan. Pero sa ganda ng lugar na to. Oh, shoutout nga pala sa pamangkin ko dito, si Marvin Malubay at saka yung tita ko. Marami kayong tao doon ngayon? Walang restrictions, okay, good. Woo! Ang ganda. Walang ya. Ito yung dinadaanan natin. Green na green. Ang ganda pala ng daan. Oh, wait a minute. Saan dito? Saan dito? Diretso lang daw eh. Oh, stream crossing tayo. Stream lang naman to. Isa siyang maliit na batis, mga kaibigan. Habay, masusubukan natin ang gulong ni Dominar na bago. Ay, ang dulas. Apakadulas. Uy. Dulas pala nun, punyemes. And Biana Hilltop. Oh, may hilltop dyan ah. Oh, wow. Sierra Madre, mi amigos. Incredible. Ah, ito yung hilltop. That's a hilltop right there. Pwede kayo mag-overnight yan. Parang itong daan na to bago lang din eh. Bagong gawa nga lang to. Yan na yung senyales na may falls sa taas. Merong malalaking bato dito sa may ilog. Tabi natin pala bandang kanan. Ilog po yan. Diyan na agos yung tubig galing Bulawan. Hala, nasa paanan na tayo ng bundok. This is it, pansit. Ito water supply. Tama, water supply nga yan. Water reservoir. Ito yung lumang daan to. It's likely mahaba rin pala tong daan na to ah. Literal na maaabot na pala ng sementong daan tong yung falls. Kung hindi lang talaga naulan ng mga nakarang araw, marami rin dapat tayong napuntahan sa may kasiguran eh. Kaso ayun tayo pagbigyan ng panahon. Oops, pakyat na tayo. Ibig sabihin pakyat na tayo. Ayun, Bulawan Falls. Ito yata yung parking area. Tama ba? May tourist. Ah, ito. Hello po. Pwede pong pumasyal sa Bulawan? Ako lang. Sasaglitin ko lang yan. Saglit lang ko, ilagay ko lang sa taas. Yeah, may entrance fee po ba? Meron. Magkano po? 20, tapos yung parking 10 pesos. Okay, yeah. Bulawan Falls. Ba, laki ng marker. Ganda na pala ng daan dito eh. Kapak, bigyan tayo ng sticker kay kuya. Sakto, konti na lang pala to. Marami pala akong nabigyan sa kasiguran. Thank you po. Yeah. Yep. So yun, sila nagbabantay. Sina kuya, libre na tayo eh. Wala nang bayad. Pero yun pala, yun yung usual na bayaran dito kapag kayo na masyal. Thank you. Tama na ako. Ano bang meron dito? Isa pang overlooking view bago tayo makarating sa crossing ng papuntang Isabela. Sasalubungin tayo ng ulan. Ayan na yung ulan oh. May kulay. Wala pa namang sisilungan din eh. Grabe, napakaganda talaga ng daan.
Ito na, babaan na to bale. Sa may unahan, yan na yung crossing papuntang Quirino, Madela, mga ganyan. Dire-diretso lang naman tayo kasi dadaan tayo sa may Bungabon. Doon tayo mag-exit. Pakanan na yan, papunta na yan ng Quirino. Ay, na yung ulan, no? Ulan nga to, ulan. Dito muna tayo sa Dinadjawan, harap ng Dinadjawan Sports Center. Ayan o, patilay lang natin ng konti. Napakadilim na dun eh, so malamang malakas yung ulan na yan. Kape muna tayo dito sa waiting shed. Isang sisiw na naman. Ay, naku po. Umaraw na kanina doon sa Dinalungan eh. Maghanap na lang tayo na matutulugan dito sa unahan. Ulan na to, panira. Ganda na ng momentum eh, no? Okay na, swabing-swabe na eh. Teresita Resort dito sa Dinadjawan. Ito malapit lang to sa crossing ng malapit lang to sa crossing ng papuntang Isabela. Yan, babaan siya ng tulay na to. Simple, maganda siya, nagaganda na ako sa kanya. Woo! Let's go! Wow! Bituka manok. Di ba? Ganda ng tanawin. Alright, dito na tayo sa Baler. Biyahe natin mula dun sa resort ay around 40 minutes. Dadaan na lang natin yung Sabang. Tignan lang natin kung maraming mga turista dun yun. Ito yung museum ba to? Tama, ito yung museum. Alright, Sabang Beach. May nag-surf ba dito? Wala. Ito may mga naliligo lang. Merong 3 kanina, kaso nga lang parang pauwi na rin daw. So yun ang kwento dito sa Sabang Beach. Last week daw marami pa eh nakapasok. Kasi nag level 3 na rin ata ito, itong Aurora. So malapit na lang din naman yan mula rito hanggang sa Bungabon. Sobrang lapit na yan. Problema, nahulog yung isang camera natin. Buisit talaga. Kung kaninang nakita ko tong 3 nag-surf, mga foreigner eh. Ang ganda ng daan na to, di ba? Ang swabe. 3:07. Ang tagal natin sa Baler kanina. Nakipagkwentuhan sa mga nagbabantay doon, mga nagtuturo ng surf. Kaya tagal namin nag-usap, no? Pero hindi namin pinag-usapan yung rates. Loko lang. Pinag-usapan namin yung restrictions dito sa Aurora eh. Yan na yung bundok na dadaanan natin, no? Ang taas. Diyos mio, karapon. Nakaka-excite. Uy, ang daming falls dito. 2 falls so far yung nakita ko. Kanayunan at saka nakalimutan ko na yung pasaya. Dito Mabo Falls. Ano to? Resort ba yan? Ang kulit ng mga ano dito, no? Mga culvert nilagay sa daan. Pillars of the road. Meron bang falls dito? Meron bang may falls dyan? Ito, may mga may bukal. Ano ba to?
Ito galing sa bundok tong tubig na to. Ang linaw ng tubig. Yan ang tubig. Ganda ng treehouse niya oh. Cottage for rent. Diba? So malamang may falls dyan sa taas na itong stream na to galing sa bundok. Mga pato lang nag-i-enjoy dito eh. Ganda, ganda, ganda. San Luis baby. San Luis Aurora. Let's go. Next time magpipiknik tayo dito. Puamis. Sasadyain ko talaga tong lugar na to. Si tatay walang lingon-lingon. Parang nakaka-intriga tong San Luis ano. I want to see more of this place. Parang nararamdaman ko lumalamig na. Ganda oh. Ang ganda mga tanawin dito. Ayan oh. May stream sa gitna ng Nyugan. Perfecto amigo. Kaumpisa pa lang na talaga natin umakyat. Pero meron nang sinasabi ang lamig. Dahil mukhang rarayumahin tayo dito ng todo kapag oops, wait a minute. That view right there is stunning. Stunningly beautiful. Wait, hindi nyo rin ko nakita. Mas maganda itong daan na to kaysa Pantabangan. Hindi masyadong maraming nadaan. Alright, so patigil lang tayo ng konti. Dahil gusto ko lang damdamin power of nature. Ika nga. Ba, grabe tong lugar na to. I think protected area to eh. Kung di ako nagkakamali no? Kasi parang napaka-dense pa yung mga punong kahoy dito. Sa bagay wala naman ako masyadong nakikitang malalaking mga punong kahoy. And besides, siguro mga bangin na rin naman yung mga tinutubuan nila. So harang kung paano ilalag yung mga ikusakali. But I think protected area to. So dito na mapapansin ko may mga pine trees na rin sa gilid-gilid. Ayan o. Ayan, napapalibutan na rin ng mga ferns, mga ganyan. Pero so far napakaganda pa rin ng daan. Ang ganda rin ng lugar na to. Ang ganda rin ng daan na to. Ahoy. Hindi na mga twisties na to, di ba? Doon ako nagtanong nung una eh. Tapos merong parang stream dito, parang may batis. Ayan o, naalala ko nga to. Punta ka tayo dyan. Tigil lang muna tayo dito para magkape-kape. Oh my lord, that is so high. Ewan ko nakikita nyo sa camera, parang nakatungo. Ilog na rin dito sa baba na ito. Ang ganda. Woo! Super dense yung kahoy niya dito. Yan, tignan nyo. That looks good. Napakagandang tignan. Lush green ang kulay ng kabundukan na to. Antindi naman ng ginawa nilang daan na to, no? Napakagaling ng gumawa. Parang virgin forest tong dinadaanan natin, seryoso. Ganun yung pakiramdam ko dito. Dikong Bridge, yan ang pangalan ng bridge na yan. Dikong.
Ito mga malalaking ibon pala dito, yung mga lawin sa part na malapit sa tubig. Wait. Aurora Memorial National Park, Philippine Eagle Pitocofaga jefferyi. At meron yung pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, Rafflesia philippinensis. Baler Tubongabon National Park, yun pala dapat dati. Tapos pinalitan doon sa pangalan ni Doña Aurora Aragon Quezon. Ito yung asawa, kung di ako nagkakamali, ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. So dito sa part na to, ng kabundukan na to, ay na-ambush daw ang asawa. At saka nung 2011 ay merong studies na merong natuklasang 35 bagong amphibians. Ano mo yung mga amphibians? Yan po yung mga nabubuhay sa tubig and at the same time pwede rin po sa lupa. Katulad ng frogs, mga ganyan, turtles. So 35 new species daw ang natuklasan dito sa lugar na to. Kaya pala protected area kasi nga national park. And that makes sense right now. In honor of the late Doña Aurora. Incredible. And we're still climbing. Marami pa tayong twisties na pagdadaanan dyan. Ang ganda ng gilid ng daan na to, bato. Ang aliwalas na tignan dito sa part na to, diba? Maliwanag, malapad yung kalsada. Oops, wait. Grabe yung dinaanan natin, imagine niyo Itong mga kabundukan na yan, nakita patong-patong kasi yan parang yung bundok na to, yung likod niya may bundok ulit, yung likod niya may bundok ulit. Kaya yung dinaanan natin para tayo makalusot, para tayo makapunta kung saan tayo ngayon. Grabe. Sa ganda ng lugar na to. I mean, ito yung mga klase ng daan na hindi ako magsasawang babalik-balikan. Iba rin yung tanawin ng coastal, iba rin yung ganito, pero mas preferred ko pa rin yung mga ganitong klaseng tanawin. Niyakap ka ng nature, alam mo yung ganong pakiramdam. Feeling ko napaka-safe ko sa lugar na to, sa lugar na mga ganito. So malamang may magko-comment na naman. Lagi may nagko-comment sa akin pag nadadaan ako sa mga ganitong klaseng lugar tungkol sa mga New People's Army, NPA. Sa tagal ko nagra-rise, wala naman ako nagchatsamban na ganito. And besides, hindi po, kung meron man dito, which I doubt, ay hindi naman po sila mag-expose sa mga gantong daan. Hindi naman tayo miyembro ng armed forces, diba? Stop that shit, man. Enjoy life. So pag pupunta kayo sa mga ganito, enjoy nyo lang ang view, kasi baka hindi nyo na mabalikan sa mga susunod. It's refreshing, incredibly refreshing. So siguro mayroong view deck dito. What the heck is this? Alright, kita nyo yan, parang daanan yan So let's check that out. Meron lugawan, no? Or doon sa tinigilan natin, merong lugawan dito. So let's say, tignan natin kung ano meron. At merong view deck dyan, no? Riders din, tumigil dito. Ginabi ulit tayo dito, pero at least narating natin yung pinaka-taas ng daan na to. Yun nga yung kay nanay kanina, yun sa tindahan na yun.
Yun na yung nilagyan din nila ng view deck at the same time. Kaso nga lang yung view deck na yun hindi totally matatanaw yung kabuuan ng lugar, yung 360 degree nya. Alright, dito na tayo sa checkpoint ng Bungabon. Sunday, dito tayo sa Nueva Ecija, dito sa Cabanatuan. Lakewood. Dito sa Lakewood Subdivision Courtyard. Yan, tama. Ang kwento lang naman na ito, although hindi ko na na-videoan nung nakarang araw, nagkaroon po tayo ng aksidente dito sa may parte ng bypass road na napakalapit lang din dito. Yung mga good Samaritan talaga, no? Pag may mga nangyayaring gano'n, hindi nawawalan. At yun nga, isa sa mga tumulong sa akin si Sir Fernan. Ayan. At dito namin iniwan yung motor dito sa subdivision nila. Dito pansamantala dito sa may gate, dito sa may mga guards. Oh, shoutout daw. Shoutout niya pala. Shoutout nga pala, Motodom Vlog. Motodon. Motodom Vlog. Motodom, D-O-M. Okay, sige. Ikaw kaya? Yes sir, pagka mag-ride. Ride safe. Motodom Vlog. Right, safe. Moto Love Life. Siguro babalikan ko na lang to next week. Pag okay na yung braso, kasi ito yung left side yung naapektuhan. Braso lang naman. Sa awa ng Diyos, wala namang ibang damage. So, except dun sa motor, papakita ko nga pala yung nangyari. Yung pannier natin, tong side pannier na to, nakakabit last week lang namin nung bago tayo mag-rides. Warak! Ito pa damage. Side mirror dito sa left. Itong sensor ng clutch. Ride safe always guys. Mike TV signing out. I'll see you on the next one.